Isang napakasustansyang putahe ngayon lulutuin ko ngayon. Syempre gulay to, pakbet. Isa sa mga favorite gulay ko to. Pero hindi lang to basta pakbet kasi sasamahan natin siya nitong crispy bagnet. Yun o, dinig mo naman diba kung gaano kalutong yung bagnet na yan. Syempre legit kasi yan eh, galing pa kasing vegan Ilocos yan eh. At bagay na bagay nga talaga siya dito sa ginawa natin pakbet. Kaya simulan na nga natin, maglagay muna tayo dito ng konting baboy. Part nga ng liempo yan para meron siyang taba-taba. Saka mga gulay na typical na sinasahog sa pakbet. Syempre alam nyo naman yun diba, mga Pinoy tayo eh. At hindi mawawala dyan yung bagoong. Bagoong alamang nga pala yung ginamit ko dito. Pwede rin kayo gumamit ng bagoong isda pero para sa akin eh bagoong alamang yung bagay sa recipe na to. At sinimulan ko na nga dyan maghiwa. Ayun o, medyo gigil pa nga maghiwa, yung bagong gising pa eh. Tapos mabalik tayo dito sa pinapakuluan natin baboy. Sakto, natuyuan na siya. Halu-haluin lang natin hanggang lumabas yung mga manti-mantika niya. Medyo bitin ako sa mantika kaya nagdagdag pa ako ng konting mantika. Igisa lang natin hanggang mag-brown siya. Tapos set aside natin para gisahan natin siya ng bawang, sibuyas, saka ng kamatis. Gisa lang na maigi hanggang sa puntong madurog na yung kamatis. Hugas tayo gulay, syempre lagi kong ginagawa yan, lalo pag may nakatutok na camera. Pag naging ganyan na itsura ng panggisa nyo, medyo durog na, pwede nyo na ilagay itong bagoong alamang. Na binawasan ko ng konti, medyo na parami yata ilagay ko. Baka umalat naman. Igisa lang natin na maigi sa medyo mahinang apoy hanggang maluto yung bagoong alamang ng ganyan no. Saka timplahan natin siya ng brown sugar para medyo manamis-namis siya, makontra yung konting alat niya. Saka natin nilagay itong mga ginisa natin kaninang baboy. Ang bango na nga oh, ito pangalan pwede na ulamin eh. Lagyan natin siya ng konting tubig, saka timplahan natin itong oyster sauce. Mga ganyan lang din karami. Mga 2 tablespoon siguro yun. Tansyameter lang kasi yung gamit ko eh. Saka natin ilagay itong mga gulay. Tingnan mo nga yung mga gulay na yun, sariwang sariwa pa talaga at malutong-lutong pa talaga siya. Konting halo-halo lang at isunod na nga natin tong mga talong. Medyo hinuli natin yung talong kasi mas mabilis siya maluto kumpara dun sa ibang gulay na una natin nilagay. Takpan lang natin hanggang sa magkatas yung mga gulay at halu-haluin lang din natin siya hanggang sa maluto na siya. Medyo half cook lang. Pangit kasi yan pag malata eh. Nagprito nga rin pala ako dito ng yellowfin. Masarap kasi sa pakbet diba pag may partner na pritong isda. At kinuha ko na nga sa ref yung mga bagnet na galing Ilocos pa. Legit talaga yan no. Galing din talaga ng mga taga Ilocos gumawa ng bagnet no. Syempre prito na natin yan hanggang sa lumutong. At yung pakbet natin ay luto na nga, saktong-sakto nga talaga yung pagkakaluto ko dito. Half cook lang talaga siya. Para medyo fresh pa talaga tingnan yung mga gulay. Yun o, dinig mo naman kung gaano kalutong at gaano ka-crispy yung bagnet na yan na bagay talaga i-toppings dito sa napakasarap nating pakbet. E di para silang kumain ng pakbet sa masarap na restaurant pero lutong bahay lang yan. Syempre bagay yan, may sausawan toyo, kalamansi, sibuyas at sili. Lutong nga o, bagay na bagay talaga sa gulay na pakbet. Dami na naman ang kain ko nito. Tapos may pritong isda pa, naku naman, sarap. Huwag nyo na lang kalimutan mag-like at mag-subscribe. Tsaka pakishare na rin ng video. Maraming salamat po!